Andito na ang vaccine ng Sinovac ng China. Andito rin ang vaccine na AstraZeneca. Nasaan na ang Pfizer? Terror comes in many forms, they say. Sometimes it's from those you entrust with saving lives. Vaccine makers, for example. There are companies like Pfizer which are bullying governments. The US-based company Pfizer is holding governments to ransom, interfering with their legislation, even demanding military bases as guaranteed. Ano na? Naubusan ng script. Wala ba tayong pa-hashtag dyan? Nalagnat ba kayo? Bakit parang hindi ko ata maramdaman yung mga pa-walks? Asa na ba yung mga yun? Parang andito lang yun eh. Asa na ba yun? Eto. Eto kayo. Yung tatahimik nyo na. Kasi may magandang nangyayari. Kaya hindi na naman namin kayo maramdaman. Uy, kung ayaw nyo magturukan, Sana all maturukan. ay, magchismis na lang tayo. So ayun na nga po, ano? Dumating na ang ating pag-asang makagala at makalamyerda. Oh my God! Oh my God! Dumating na ang sagot sa tanong na kung kailan mo ba ulit mairarampa ang lipstick mo in public. Oh my God! Fire! Oh my God! Dumating na ang mga paunang batch ng vaccine kontra dito sa pandemya. Source from China! Ew! Ayoko nga niyan! I deserve better! Actually, I deserve the best! Okay. Pero alam nyo ba na nauna nang naturukan ang ating mga bayaning frontliners? Saludo po sa inyong mga sir at ma'am. Marami pong salamat sa inyong patuloy na serbisyo. Hope makadagdag po ito sa protection nyo para malabanan ng mga dilawang virus na ito. So, if I know, napilitan lang naman yung mga yan. Uy, di goods yan ha. Bakit ba puro ka kontra? Buti pa to si VP Lenny, tunay na may malasakit. Ganun ba? Malinaw ang posisyon ng mga eksperto. Social distancing ang isa sa mga pinakamabisang paraan para maampat ang pagkalat ng virus. Siya ang talagang may kalinga ng ina na kailangan ng bansa. Okay. Social distancing ang isa sa mga pinakamabisang paraan para maampat ang pagkalat ng virus. Siya ang... Social distancing ang isa sa mga pinakamabisang paraan para maampat ang pagkalat ng virus. Uy, di goods yan ha. Hindi, pero talaga siya yung... Social distancing ang isa sa mga pinakamabisang paraan para maampat ang pagkalat ng virus. Social distancing, bossing. Boss, tama na boss. Mga kanta nga boss. Alam mo, minsan talaga gusto ko na lang kayong sampalin ng... Di, pero on a serious note, may point naman kayo eh. We deserve the best. Pero dun tayo sa totoo. So true lang ha? May malaking pondo ba ang bansa natin na pambili sa mga mamahaling vaccine? Wala. Bakit? Dahil hindi enough ang kasalukuyan nating tax revenues para masustentuhan ang mga ganitong gastusin ng bansa. Tapos, takang-taka kayong mga talangka kayo kung bakit tayo utang ng utang. Utang na nyo pala eh. Ayaw nyo magpapasok ng mga foreign investors para magbukas ng mga negosyo dito at magbigay ng magagandang trabaho sa mga Pilipino. Tapos panay kayo reklamo. Gago. Plus, marami tayong pera, marami lang talagang korap na nagbubulsa. O sige, galit na galit kayo sa korap. Tignan natin kung anong sistema ang ginagamit ng mga bansa na mababa ang corruption. Ay, naka-parliamentary system sila. Ganda yarn. Dahil sa parliamentary system, on the spot ang audit sa galaw ng gobyerno. Hindi tulad ngayon sa ating bulok na 1987 Constitution. Nakaw now, investigator. Tapos, kapag nabisto naman ng korupsyon, kayo pang galit na galit sa Twitter. Wala sa sistema yan, nasa tao yan. O sige, after ni Bebe Biko nyo, sinong susunod? After ni Yorme, sinong susunod? Salamat tayo at may magagaling na leader na nagsusulputan ngayon. Pero ilang taon ng ating inantay para makaupo sila sa pwesto, be. Paano kapag natapos na ang term nila? After ni Duterte, sinong susunod? Si Sara, ayaw nga patakbuhin ng nanay niya. Mali. Hindi yata. Mali. Si Mami Divine, si Sara. Heronimo yan eh. Sara Duterte. TikTok dance break nga muna. Ano na ito na ano na mga professional?
mga Mars, ito hindi ako magsasawang silipin ng mga chika patungkol dito ha. Balita ko ay sinisipat daw ng House of Representatives na maaprubahan ng constitutional reform amending the economic provisions ngayong taon sa buwan ng Mayo. Toray nila dun ha. Good job yan mga sir at ma. At ang chika ko, suportado daw to ng ating Pangulo. Yan ang sinasabi ko mula nung pa man aprobado na yan ni Tatay Diggs eh. We will welcome investors and we will fix our laws and come up with the code of economics. We will open our country for business, for investment. We will give investors more than what the other countries are giving, better than what the other competing countries are giving them. By doing this, we create jobs. Hindi na pupunta yung Pilipino sa labas, it creates jobs here within our borders and within our island. And they can do business and the livelihood of the people assured. Pag nagkataon, wala na, finish na. Uwihan time na para sa ating mga OFWs. Trabaho na ang lalapit sa atin. And by that time, sana ay nakaset up na tayo sa federalismo para may equal chance of distribution sa iba't ibang region sa pagpasok ng mga negosyo at hindi magsiksikan sa mga highly urbanized cities. Also, sana ay naka-parliamentary system na din tayo para hindi tayo nangangamban ang pera ng bayan ay mabulsa. Idol, anong reaction mo pag nakakita ka ng nagpapagas na sikat? Ayan, for me kasi is kailangan natural ka lang doon. Hindi ka pwedeng parang nasa mall na, ay, Donnie, ang puti-puti mo, tisoy. Ay, tisoy, ganun. Hindi ka pwedeng parang ganun. Kailangan pag nakakita ka ng artista doon, natural lang. Kunwari, uy, pare, si nandun ganun lang. Okay. Parang ganun lang, pero hindi ka pwedeng maghabol-habol doon na Tapos kung may cellphone naman, pwede ka magpa-picture, pero simplihan mo lang din. Ayun, and wala naman pong kaso doon sa kanila. Basta, yung ibang artista nga doon, kung kausapin ko, akala mo close talaga kami. Like, oo nga sir, napanood nga kita nung nakaraan, ganyan. Lalo si Donnie Pangilinan, sobrang bait niya guys, promise. Parang tapos sabi niya sa akin, ba't di ka mag-audition sa Star Hunt, ganyan. Hello, Donnie, kaya mo na bang mabuhay? Kaya mo lang mabuhay kapag naging artista na ako. Baka, charot. Ingat po. Medyo busy lang si Kuya mo this week eh. Kaya hindi na natin ito patatagalin. Ito ang mga nakalap nating balita na hindi ko na kayang gawa ng mahabang script. This is the Chismis of the Week. Travel pass at MedCert hindi na kailangan para sa domestic travel ayon sa IATF guidelines. Tubo kabitin na si Chess Grandmaster Wesley So, US citizen na. Sayang, di kasi naalagaan eh. Malaking tipak na yelo nakasukat ng 2 Metro Manila. Nabitak sa Antarctica. Ay tayo dyan! Chris Evans, bagong endorser ng Smart sa latest nilang campaign na Live Smarter, demand a better internet service to your provider. Ay, hindi ba yan? Mali. Ang bagal kasi ng internet eh. BRP Antonio Luna na isang missile-capable frigate na anti-air, anti-surface, anti-submarine warfare dumating na. Cebu Cordoba Link Bridge Expressway, tuloy-tuloy ang pagrampa sa pagpapagawa. Road expansion work sa Plaridel Bypass, balak tapusin ang Phase 3 ngayong buwan ng March 2021. Kokwang dating nagdadrama dahil nawalan daw sila ng trabaho, nagpapatayo ngayon ng vacation house. Buratatat pala to eh. Coco Martin, Gina Gidati at feeling aping-api, hindi daw niya alam kung ano ipapakain sa kanyang pamilya. Niregaluhan ng isang kaibigan na tableware set ang Gucci. Mas buratatat pala to eh. Probinsyano, meron pa pala nito. So kasi matatapos na daw next month. At yan ang ating Chismis of the Week. Nyo ba na ang Kaibyang Tunnel, ang kaunahan tunnel na makikita nyo dito, pag galing ka doon? At ginawa ang Kaibyang Tunnel nung araw na umpisaan itong gawin. At meron itong haba na 1,847 na dangkal. At may taas ito na hanggang doon. At natagtagan. At bago tayo magtapos sa ating pagchichismisan, ay shoutout muna sa ating featured Chikadora of the Week na si paring Robert Nation, aka Trevor Noikan ng South Korea. Annyeonghaseyo. Apa! Ganite! Ay, iba pala yun. Shoutout sa'yo bro. Safe climb at ride safe sa'yo dyan ha. Also, quick shoutout sa mga bisita natin last episode na sila. James Pinotes. Pinotes or Pinotes? Hello sa'yo sir! Naway nakatulong po sa inyo kahit paano ang SG Survival 101 video na yun. Cap Bong Lastra na alay, taga Batangas. Alay, kailan ba tayo ulit aakyat Cap? Elias E. Ariesa na humihingi ng notice. Bali sir, ito po yung disconnection notice ng Meralco nyo po Pabayaran na lang po yung penalty sa bayad center ha. Okay. At kay E-Pace, EP85. Akala ko ipis eh. Napilit na alam kung saan ako nag-work at anong educational background ko. Kung gumagamit ka lang sana ng totoong account, baka sabihin ko ba sa'yo? Hello po sa inyo mga chismosa. At kung kayo naman ay may sizzling chismis na gusto nyo i-share, post nyo sa ating public chismisan group sa Facebook mga ma'am. Aantayin ko yung mga nagbabagang chismis nyo mga jay ha. All links and sources ng mga napag-usapan natin ngayon ay nasa description box ng video na ito mga beshi. O paano, hanggang dito na lang muna mga Mars. Ito po si Aris Olea, ang inyong online chismis moderator. Kita-kits sa susunod nating chismisan.
Ano talaga? Ano talaga? Hindi ba si Sarah Heronimo? Akala ko si Sarah. Mali. Para mag-domestic travel sa ISIT. Hop, toot, tara na, sakay na. Sa Antonio Luna. Punya. O paano, hanggang dito na lang muna mga Mars. Dahil pawis na naman ako. Ito po si Aris Olea, ang inyong online. Patapos na ako eh. Ha? Anong oras na? 12:00 na ng gabi. Be, humaharurot pa yung mga tricycle eh. Ha? Good news, walang ipis na namatay sa episode na ito. Uy, in fairness ang bilis na shoot natin yun. Shout out sa mga bashers. Keep on commenting, keep on liking. Salamat sa ambag na engagement. Alright.